Good afternoon po sa mga lingkod ng Panginoon. Welcome po sa ating pong Tuesday class. Knowing God in New Testament, yung ating pong subject. Nasa ano po tayo? Session number 6. Yan po. Tama, no? Opo. The Gospel of John. The Gospel of the Son of God. Ito po ang pinupuntusan dito, no? Son of God. Sige po, tayo muna yung manalangin. Good afternoon po. Let us pray. Pastor Romel, open us in prayer. Valerio. Talagang maganda. Wala naman Romel dito sa amin. Wala ba Romel dito? Pwede ba ka mamin? Sige po, let us close our eyes sa Hallelujah. Yes, Lord. Father God, maraming salamat Lord sa hapon ito. Panginoon, Lord sa patuloy na pagkilos ng isang Espiritu sa bawat isa. Dalangin ko po, Panginoon, na tumagalibo ng karunungan ang aming Bishop. Pagbabayi sa Pagbabayi Panginoon siguro, ipalalain niyo po sa kanya, si Panginoon, Bishop, Lord, na aralin, Panginoon, sa hapon. Sa karunungan. At dalangin po namin, Lord, na ang aming mag-comply ang Espiritu, Lord, sa mga siguro, Diyos. Dalangin po namin naman Sa katotohanan na tuningan na alis ng sulugan ito na marami kong matututunan. Lord, itong aralin po namin sa gospel niyan, nawa, Lord, na mas mahukay pa namin na malalim Panginoon ang gospel nito. Sige po namin katiwala lahat ng ito, Panginoon, ang aming pag-aaral, samahan po kami ng isang Espiritu. Paano sa amin lang in this mighty name we pray. Amen. Amen. Naalala ko lang yung nag-pray eh. Sabi niya, let us close our eyes. Tapos na nag-pray siya, Panginoon, buksan mo po aming mga mata. Sa liwanag po ng iyong mga salita. And yung purpose mo lang. Okay. Binigay ko sa Tapos na natin yung tatlong aklat, Matthew, Mark, and Luke. Well, balikan nga natin yung ating pinag-aralan doon sa Pasa ko, sir. tatlong aklat na ito. Anong tawag sa tatlong aklat na ito? May ibang term yun eh, pagka nagkakapare-pareho yung account nila. Ano yung tawag doon? Pagka yung same yung mga account. Synoptic Gospel. Synoptic Gospel. Pagka meron dyan sa tatlo, no? Ang tawag doon Synoptic Gospel. So, kay Matthew, pinoportray ang ating Panginoong Jesucristo na ano? Sino siya? Bilang ano? Bilang hari. Hari ng mga Hudyo. King of the Jew. Sa aklat ng Marcos, saan siya pinoportray? Bilang lingkod, tagapaglingkod. At pagdating ng Lucas, Son of Man. anak ng tao, di ba? Son of Man. Sa aklat ng Juan, binibigyan din dito, no, in connection to our Lord Jesus Christ bilang Son of God. Ano ang kaibahan ng ano ng Son of God at saka yung God the Son? Meron bang kaibahan yung God the Son, Son of God? Nagkaiba lang Bishop yung hilera ng salita. Nagkaiba lang o meron siyang talagang ano? Yung Son of God, yung mga appointed and anointed. Pero yung God kasi, kasi anak. Diyos anak, di ba? Anak ng Diyos. Anak ng Diyos. Yung Son of Dito, God is, anak ng Diyos, Son of God. yung Son of Yung God the Son, Diyos anak. Hindi, Diyos anak. Ako nalito yata sa Pastor Bishop yun. napataas ang ngipin. Pag gano'n na lang, hindi na pagkad eh. Hindi kasi ano yan, merong may May pagkaiba pa talaga. may ano yan, pinagdidebatehan yung dalawang ano na yan. Yung iba naniniwala sila na si Kristo Son of God. Pero hindi naman naniniwala na siya ay God the Son.
Diyos ano. No? Yung iba, may mga ganun po. Tayo po, pinaniniwalaan natin bukod. Boss, Son of God. Bilang mga Kristiyano, pareho natin siyang pinanghahawakan, pinaniniwalaan. God the Son, Son of God. So, ito pong Book of John, the Gospel of the Son of God. Ang objectives po natin, yun na, pare-pareho naman, state the general background of the Book of John, and then give an overview of the Book of John. Introduction. The Gospel of John is the most unique. Bakit? Because 92% of its material is different in comparison with the synoptic. Ano sir? Ano synoptic? Ano sabi ko? Pagka synoptic, connected doon sa tatlong aklat. Matthew, Mark, Luke. No? Hindi po pwedeng ika-apat yung Basta synoptic. To compare with the synoptic, doon sa tatlong aklat. It contains no parables. So, ibig sabihin, Bishop, hindi pala siya included sa synoptic ang the Book of John. Tatlo lang. Yung tatlo. Yung tatlo. Pagka nagkapare-pareho yung tatlo, tawag doon synoptic. Kasi Synoptic kakaibang Gospel. Then, ang Bishop, pagka nagkapareha sila, Oo, yung... synoptic ang tawag. Oo. So, yung tatlo. Itong John, hindi kasama sa synoptic. Ito, pag-aralan natin kung bakit hindi kasama sa synoptic. Tatlo lang pala. 92%. Ah, what does it mean? What does synoptic Ano means? yan? Tingnan nyo kung ano. Gospel yun. Yung apat. Kasama sa four gospel. Nakalagay ito, 92% of its materials different in comparison. Kaya malayo talaga, 92% pa. Iba talaga yung book dyan. Oo. Okay. Bakit daw, no? Bakit daw unique? Kasi daw 92% pala yung materials nito kakaiba, no? To compare doon po sa tatlong aklat na yon, yung synoptic na gospel na yon tinatawag. Unang dahilan, ito na. Yung mapasok na yung mga dahilan bakit nga synoptic. It contains no parables. You know, Walang parable, Hindi katulad ng lalo na ang Matthew, ang daming parable, Sandamakmak na parable 'yun. Ang Lucas may parables, di ba? Ang Mark meron o wala? Meron din Bishop. Meron din, pero konti lang o mangilan-ngilan lang, no? Kasi dinidiin na naman ng Book of Mark yung yung mga ministry ng ating Panginoon. Yung mga miracles working, preaching and teaching ng ating Panginoon Jesucristo. At it contains no parables and selected only 8 miracles. Walo lang ang mga miracles. Bilangin nyo kung ilan ang mga miracles yan. 8 miracles. No? Though Jesus did many miraculous signs in the presence of His disciples that are not recorded in the Book of John. Kaya pala sinabi doon sa John chapter 20 verse 30, di ba? Kung susulat lahat, kukwento lahat, hindi magkakasya. Basa nga natin 20:30 nandyan. Book of John chapter 20. Marami pang mga himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Diba? Therefore, many other signs Jesus also performed in the presence of the disciples which are not written in this book. Which are not written in the Book of John. Yun po yung sinasabi diyan. Sabihin talagang marami po ang ang mga himala na ginawa niya na hindi na po naisulat. So, aside from that, 6 of the 8 signs are not found elsewhere. Yeah.
The discourses of Jesus are concerned chiefly with his deity and his gift of eternal life rather than the ethical teaching of the kingdom of God. So, yung diskurso, yung subject, no? Concern ng ating Panginoon Kristo, dito dinidiinan, no? Pinapakilala rito yung kanyang deity. Pag sinabing deity, ito yung kanyang pagka-Diyos. Diba? Yung kanyang pagiging anak ng Diyos. At yung kaloob ng ating Panginoon Diyos na buhay na walang hanggan. Amen? Eternal life. Rather than ethical teachings. O, yung mga ethics, in connection to the kingdom of God. So, in addition to this, while the synoptic focuses on the Galilean ministry of Jesus, in John's Gospel, it is more on his Judean ministry. Ano daw ang kaibahan po ng synoptic sa John, Book of John? Nag-focus po yung synoptic, referring doon sa tatlong aklat nga na yun, Galilean ministry. Di ba? Pagdating naman dito sa sa John, sa Gospel of John, more on Judean ministry. Ilang kayang kilometro ang layo ng Galilee at saka Judea. Di ba? Doon siya, doon nakaantong aklat na ito. Sa general background, in connection to authorship, at saka yung date, the beloved John, the apostle, was one of the sons of Zebedee, anak ni Zebedeo. At hindi lang yon, he was also the brother of James, anak ni Zebedeo, kapatid ni Santiago. Sinong Santiago ito? Son of Zebedee. Anak din ni Zebedeo. Brother of John. Brother of John. Brother ni Jesus, James din. Oh, Kasi merong James eh. Hindi nga, Brother and kaya Jesus. inakon nga sa 70. Sino siya? Siya yung James the Lesser? James the Kasi di ba meron James the Lesser? James the Lesser. Oh. Sino kaya ito? Yung James na yun, James na pinag-usapan natin. John's mother was Salome. May Salome naman tayo nakita dyan. Yung pala nanay niya si Salome. Oh, nanay nila. Tama, di ba? Magkapatid sila no? So, who was probably the sister of Mary. Tingnan natin. Kapatid ni, ni Maria? Yung Sinong Maria? nanay ni The mother of our Lord Jesus Christ. Mary Magdalene ba? Oh, yan. Kaya kailangan. The mother of our Lord Jesus Christ. Matthew 27:56. nanay niya. So in other words, magpinsan sila. Ikaw po. Ba? Pinsanin ni Christ, Itong magkapatid na ito na anak ni Zebedeo. Na ang nanay, ulitin ko, si Salome. Meron pa isang New Testament doon. Bigyan mo kay Pastor. Basa nga po 27:56 ng Matthew. Among which was Mary Magdalene, and Mary the mother of James and Joseph, and the mother of Zebedee's children. Oh, di ba? Mary, the mother of James. Di ba? And John, Joseph. James and John. Meron dyan, Sam. Nakita ko na yan. Nandyan. Check mo lang maigi. 27 verse. 56. 27:56 ng Matthew. At nakatala din niya sa Mark chapter 15 verse 40. So, aside from that, he was also a Galilean. Galilean, taga Galilee, no? So, pero sabi nga natin kanina, sabi sa ating pag-aaral,
ang focus ng ministry, ang tutok ng John's Gospel sa Judea, no? Judean ministry. Pero ito pa lang si John, na kapatid ni James, na tatay si Zebedee o Zebedeo, na nanay si Salome. He was a Galilean, and probably he was born in Bethsaida. Bethsaida. Kapag nagpunta tayo ng Israel, hanapin natin itong mga lugar na to, no? John 1:44. Basta nga po, John 1:44. John 1. Si ay taga Bethsaida tulad ni na Andres at Pedro. Oh. So, aside from that, si John daw po from a well-to-do family who had servants. Ang alam natin dati, itong magkapatid na ito, mahirap lang. Di ba? Mangingisda Di ba? Pero, they came from a well-to-do family with servants. Si Peter, mahirap din ba? Peter, mahirap din. Hindi yun, mayroon siyang trabahador sila. Kaya, pero, di ba? May trabahador eh. Nung iniwan nila ang bangka, may nagpapatuloy. Hindi naman isang bangka lang, tsaka yung bangka na yan. Di ba? Gano'n pa kalaki ang bangka. Alam nyo sa Pakyawan, ang mga mayayaman dyan, yung may-ari ng bangka. Di ba? Yung bangka na ginagamit sa Bishop, yung mga tinatawid sa masbate. Yung mga bangka. Umaani na yun ng mga banyay-banyarang isla yun. Akala kasi natin bangka yung gano'n na ikating na gano'n. Pero ang tunay na bangka talaga yung malalaki po siya. Parang Di ba mga nga, pasahero na. Depende sa laki ng bangka. Oo. Pero ang ating mindset dati, yun na yun, no? Mga para ano sila. Yung nakikita lang natin sa... Basta pangisda, Bishop, Malalaki yan. Check nyo yan, ano. malalaki kung kakumpanya sila. Yun sabi Bishop, kung ano ba, mayaman ka. Oo. Tapos, mag-ano ako ng pangisda, bibili ako ng malaki na nun. Oh, may tauhan nga sila, Pedro. May tauhan eh. Oo, malaki. Meron din ako maing isda na pandalawan pa pag isa tao. Yun, meron. Hindi mo alam. Namamante lang ang tawag. Oo. Pero, Nung natutulog nga si Lord, di ba? Ito kasi sila Bishop Sila may malaking bangka. tao talaga, bakit? Kasi, di ba nung last na magpakita ang Panginoon, last ng huli. Kasi nagis yung lampat, ang isa mapulit Nanawagan pa nga sila sa tabi mga tulungan nyo kami. Diba? binalikan nila may binalikan sila Tuloy pa rin ang business Oo. Yung sunod-sunod Di ba? Kasi kung maliit na paglalagyan, dapat yung lang sa kayo. Diba? Hindi, saka kung Pedro lang ang siya lang, kung dalawa lang sila, Hindi nila ano yung dampat. Kasi malaki yung dampat. Hindi pa sinabi, meron mo siyang palaisdaan. May bangka na kung may palaisdaan ka pa. So, ibig sabihin, Di ba? Usually may bangka, may palaisdaan ka. Di ba? Kaya tabi siya, hindi pa uso pala sa anong araw yata dyan. Mga fish tank. Sinabi pa ng mga dagat. Ang pinakapalagaan talaga dagat. Oo nga. Hindi na sinabi ron, kung may palaisdaan. Pero, yun ang Alam mo yung pamangkin namin sa Batang. Meron yung may palaisdaan yun, may mga bangka yun. Siya yung nagsusupply ng mga bangus tsaka tilapia diyan sa Malabon, sa Nabotas, sa Bulacan. Super yaman. Siya yung provider nagpapagawa ng mga simbahan ng Yemelep. Kaya nga pa. So, kasi unang ano natin, lagi natin naririnig noon, parang tingin natin, pulubi ito sila Peter, pulubi ito sila si James at si John na ito. No?
Parang yung mabaho mangingisda o Kaya whatever. ngayon sa ano, di ba yung sinabi ni Sabi niya, di ba yun na? Pag sa probinsya eh. Sabi ko mayaman kung may kaya sila, dapat makapag-aral siya. Pero bakit sinabi ng Biblia, Peter, Oo. hindi mo na nakapag-aral, sabi ng Biblia. Oh, hindi naman porkit hindi ka nakapag-aral, mahirap ka eh. Hindi, siyempre, Lahat ba ng pag-aaral about sa religion. Kasi natin, nung dahil walang pinag-aralan, Oo. wala na para Oh. kulelat. Mm. Paano Kasi nga- meron hindi nag-aral dahil paano nga nga- busy sa business. Paano natin reconcile yun, di ba? Mm. Oh, yung gano'n Kasi na. ang thinking kasi si Pedro may isda. Oo. Naitanim sa isip ng tao yun. So, kung sa'yo may isda ka, hindi ka katulad ni Nathaniel o ni Papadala. hindi. So, in short, nakapag-aral yung mga yun eh. So, sabi mo kasi may isda siya. Oo. So, Kaya mahirap siya. Kung halimbawa siya may kaya. Hindi sila well-to-do. Oo. Kasi parang ano may kaya sa siya, di ba? Mm. Eh, dapat nakapag-aral diyan siya. Kasi mostly gano'n naman talaga eh. Kaya lang naman kasi nabanggit na hindi. Pero bakit sabi hindi nakapag-aral diyan? Oo, kasi nga- kapatid yan eh, Jalin Andrew, sabi ko eh. Di ba? Kasi nga, sino Lahat- nagsabi nun? Mga Lahat ba na hindi Pariseo. nakapag-aral, mahirap? Hindi, ang ibig sabihin siya, parang Di ba? nire-reconcile Oo. nga yun, yung ganung salita. At lahat ba na nakapag-aral, mayaman? Kasi bigat sa mindset ng tao, Mm. sa ngayon, Pag hindi ka kasi nakapag-aral. Yun, si sa- Pedro mahirap. Mm. May isda nga eh. Mm-mm. Hanggang sa huli ka, di ba, bumalik sa payong isda eh. O so, paano natin nire-reconcile yun na, Hindi, yun na nga yung tanong ko eh. Lahat ba na nakapag-aral, mayaman? At lahat ba na hindi nakapag-aral, Mahirap. ay mahirap? Oh, yun na, yung mo ano. Araw kasi sa probinsya, pagka yung mga matatanda ay hanggang grade 6 lang, hindi ibig sabihin Sa atin na- yun, oo. Diba? Yun ang Sabihin mindset naman na- hirap sila, pero ang gagaling nila, tatalino ng mga matatanda. Kasi sa background natin, yung pag-aaral, di ba sa kanila, pagka ano eh, nag-aaral sila, ang mga lalaki nag-aaral sa school eh, pinapasok agad sa school. school. Tapos yung, pagka yung parang college na, meron silang mentor, katulad ni Paul, meron siyang Timothy. Gamaliel. Oh, mali. So, parang nagdo-doctorate na yun, o kaya Hindi nag-masteral lalabas na si yun. Pedro, Oo. hindi siya pumasok sa parang college. Yun, parang ganun lang. Kasi nga, yung nagsalita niyan, kasi di ba nagpahayag sila, nag-share sila, nakita ng mga Pariseo sila Pedro, ang gagaling magsalita. Sabi mo, teka, hindi naman nakapag-aral yan Ang tinutukoy na pag-aaral doon, about doon sa religion. Hindi yung, ano ba tawag nito? Hindi yung secular na pag-aaral. Secular. Yun. Kaya na sinabihan sila ng mga Pariseo. Ang Pariseo nagsabi nun sa kanila, di ba hindi naman nag-aaral Pero, yan? kasi pag sabi mo secular kasi, pag sabi mo parang college about the law, si Matthew nakapag-aral din. Kaya nga, si Matthew. Kahit si nakapag-aral din, si Zacchaeus. Oo, nakapag-aral sila ng ganon. Pero si Peter, hindi naman necessarily, wala silang pinag-aralan. May pinag-aralan sila. Hindi lang yun. Hindi lang ganun kataas. Hindi lang Hindi, yung... hindi ano lang- yun. Hindi pa yun kasi natin, Correct. para sa panahon kasi ngayon, medyo iba yung ano eh, sa panahon. Ayun na nga po, yung Diba? conversations doon about sa, ang So, ibig sabihin, ganito. tinutukoy So, nila. ibig sabihin doon, pag sinabi hindi ka nakapag-aral sa panahon na yun, sinabi naman na hindi professional para dito sila. Pero, Yun lang, yung kasi professional. siya professional, Yun lang, professional, pero Yung nag-aral. professional. Si Lucas, doktor, professional yun. Sino pa? Si Apollos. Nathaniel, Si Philip, Apollos. Apollo. Matindi yun. Mga nakapag-aral Pwede ko yun pa eh. polos. Pero hindi naman sinabi na kapag-aral sila ng law. Mm. Pero ibig sabihin, sa panahon nila, kami sabi ni Bishop, na mag-aaral ka para elementary muna. Parang sa atin, hanggang high school lang, hindi na nag-college. Hanggang high school lang iba sa atin, di ba? Oo, hindi na nag-college. Ang tawag sa atin yan, walang pinag-aral. Bakit walang degree nga hawak eh? Yun doon, yun. Okay, tuloy natin. Tapos mayaman, Bishop, tutuloy Yo, well ko to lang, do. mayaman din talaga sila. Well to do. May Kasi kaya. yung Hindi naman nagsabi siguro, si- may kaya. Yung nagsabi Well si to do. Jesus sa mayaman, Bishop. Oo. Pero totally, hindi po kasi hindi ba kasi ganoon eh. Parang no-read si Pedro eh. Diyan minsan ginagamit siya noon, ginagamit siya ng mga preacher na. Yun na to, Hindi ko nila yun nga, kapag-aral eh. no read, no write ba? Yun kasi yun ang mindset eh, no read, no write. Kasi nakakapagbasa si Peter eh. No read, okay lang. Di ba ganun din sa inyo ng mga maraming maraming. Kasi Meron siyang ano eh. nagko-quote din siya ng word eh. Tapos pangalawa, mayayaman sila dahil yung, di ba nakausap ni Jesus yung mayamang binata? Di ba sinabi ni Jesus, walang mayaman na makakapasok? Sabi nila, paano? Hindi pala lahat makakapasok. Yung ang nagsalita ang mga disciple, bakit? Mga mayayaman din sila.
Hanapin niyo yun, makikita niyo doon. Sabi na ni Mr. A. Yun ang nagpapakita na may kayang din. Kung ganun pala, sino makakapasok? Rabbi ni for college education. Yan nga yun. Tama. No formal Jewish schooling. Yan, no formals. Ibig sabihin mga degree-degree yan. Yung formal Walang talaga, degree. no? Opo. Not a rabbi student. Yun. Kasi ang gusto namin yung rabbi. Meron kang Gamaliel. Kasi nga, Yun nga sabi ko nga eh. Kasi naiisip ng iba ngayon, kakaiba. Kasi ngayon, basta, di ba sabi nga lang, hindi nila nasuka, pasuka na, para doon man iba, di ba? Opo. Oo. Kasi nga, dahil doon sa sasabi na, tuwira naman lang, bakit si Pedro, hindi mo nakapag-aral eh. Oo. Okay, he was a fisherman in partnership with his brother. Partner sila ng kanyang kapatid, as well as Peter and Andrew. James and John, Peter and Andrew. Ito po yung Saka Bishop, may partner. twisted siya na ginawa di ba? Speaker. Oo. Ibig sabihin ng aral. may nasulat eh. Okay. May nasulat. Kapatid yung disciple. He was a leader in the early church in Jerusalem. Leader sa early church ng Jerusalem. Basa nga po sa Acts 3:1. Yan, tingnan natin para kilala natin yung author na ito. Minsan nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. 3:00 ng hapon noon, Biyernes. Ay, hindi, biro lang naman. 3:00 ng hapon noon, ang oras ng pananalangin. Di ba? Now Peter and John was going up to the temple at the 9th hour, Wow. the hour of prayer. So, tandem sila, no? Peter at saka si John. Diyan. Di ba magkapatid si Peter at saka si Andrew? Magkasunod lang din ako. James and John. Di ba si James at saka si John ang magkapatid? So, Si Andrew, pero ang dito, tinawag ng Bishop ni Lord eh. Si Andrew. Sunod si Peter. ito, Peter and John ang magkasama, parang 2 by 2. Tandem by 2s. So ito raw po, ibig sabihin, ayon diyan, siya raw po ay kasama sa mga pangunahin o namiminuno sa early church ng Jerusalem. Supporting documents pa, 8:14 ng Acts. Chapter 8, verse 14, Now when the apostles in Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent them, Peter and John. Diba? So, sa Tagalog nga noon, 8:14, na mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, sinugo nila roon sina Pedro at Juan. sinugo sila Pedro at saka si Juan. So sila talaga yung naging magtandem sa ministry na kanilang ginagalawan. Sa Galatians 2:9, Nakita ni na Santiago, Pedro at Juan na mga kinilalang haligi ng iglesia na ako'y talagang binigyan ng tanging tungkulin na ito. Kaya tinanggap nila kami ni Bernabe bilang mga kamanggagawa. Pinagkasunduan namin na kami sa mga hintil, mga ngaral, at sila namay sa mga Hudyo. So haligi ng iglesia, Mga haligi. di ba? So saan daw sila unang sinugo? In Acts 8:14, from Jerusalem, the leadership of the church sent them in what place? Samaria, Bishop. Samaria, no? Sabi doon now when the apostles in Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent them Peter and John. So, nung tinanggap ang word of God, sino yung mga nangaral? Philip.
Philip. Philip yun. Nakarating si Philip doon. Pero, Oo. sa 13. Ayun, sa verse Simon 13. believed also and when he was baptized with Philip. Isa pang apostol yun, ano. Ito yung nag-preach sa Ayunok. Yun ako po. Yes. Sa Ayunok, ano. Nakakalesa. Kaya nung babalitaan daw ng ano, ng iglesia sa Jerusalem, kasama sa iglesia sa Jerusalem, leader ng church ng Jerusalem Church, Peter and John, di ba? Isinugo itong dalawa sa Samaria. Yan. So, para na napakadali magsugo. Mahirap magsugo ngayon, ano? Magugas ka lang ng plato. Magugas ka ng plato. May ano. Parang pagka isusugo mo, dami kwentahan kagad eh. Kano allowance. Saan kami matutulog? Saan ako matutulog? Saan ako titira? Ang dami mga ano kagad. Daming kukunsi. Daming kinukonsidera, no? Kagad, ano? Consider, no? Pero dito, nung mabalitaan na tinanggap ng mga taga Samaria ang salita ng Diyos. So, karaka-raka, ang leadership ng iglesia ng Jerusalem. Nagsugo kagad ng dalawang leader. Leader ang sinusugo. Hindi mo nga. Kasi dapat isugo. Umisa kapag hindi mo isugo, pagka yung nasa loob lang kayo lagi ng 4 na sulong na iglesia, tapos ay mga mature na yan, nagbabanggaan kuminsan eh. Tapos ay nagbabanggaan sila na ano, Sila eh. nagsesilusan, di ba? Kaya siguro, mainam talaga yung ano eh, isugo mo na eh. Yung iba naman, hinog na, ayaw mo naman ano. Meron kasi pastor na hinog na para i-ordain yung leader niya, ayaw niya i-ordain. Nakakita kayo ng ganun. Tanong minsan bakit? Yun nga yung tanong iba. Kasi tatanong ko yung bakit eh. Malakas ang bigay ng taisyo. Yun, isa pa yun, ano. Meron ganun eh. Ayaw, kasi may potential eh, very potential to become a pastor, yung leader na yon. Oh, tama sinabi mo, aside from minsan that, nagkakaroon ng problema, title. mga pastora. Minsan, halimbawa, si pastor yung mag-preach, konti yung umaatin. Oh. Pero pag ito nag-preach, Yung leader. daming umaatin. Yung leader. Minsan nagkakaroon ng ganun. Oo. Tapos sasabihin. Oh, Kaya na-intimidate ngayon yung pastor. Pero crown mo yan eh. Hindi yun. Kasi alam mo bakit? Mababaw na times talaga dahilan doon. Hindi yan. Kasi madali mo policy yan eh. I-send out mo. Bigyan mo sa lugar. Di wala na doon yun. okay, wala nang kalaban. Ang dami ko alam ganyan eh. Pag nakita ko sa kanya, hindi na agad send out. Hindi na ang problema. Kita mo, sinusugo si Peter, ano. Hindi si Peter ang pinaka-head ng church ng Jerusalem Church. Hindi, leader lang po siya. One of the leaders of Jerusalem Church. One of the leaders, ano. Kasi doon sila nagkulala ka. Yung the first visible church na ng Panginoon na tinayo niya, Jerusalem talaga. From Jerusalem, sa Judea, Samaria. Ito. Kaya kasi, yung scope eh, no? Acts 1:8, ano? Opo, doon nagsimula yun. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Ha? Ayaw lang gusto maghiwalay, gusto Jerusalem lang. Ayaw, hiwalay. Kaya siguro na-persecute sila doon dahil nga Yun din ang purpose eh. ayaw nyo, So, in the church, parang kampante na kayo dyan, ha? Ayaw Di ba? na lang. Yung Great Commission din nila magawa. Meron Doon na lang 1:8 eh, no? Of course. Pero hanggang gusto na Jerusalem lang eh. Doon na lang sa comfort zone. Nakalimutan nila Bishop. Oh. Kaya ginawa, disperse ko nga kayo. Ayan. Kalimutan na humayo kayo sa... Ginamit din si Pablo para i-persecute sila. Mm-mm. Kumalat-kalat sila, di ba? So, yun ang istorya. And later daw, moved to Ephesus and was finally exiled to the island of Patmos, the coast of Ephesus. So, finally, he was exiled to the island of Patmos. At dito raw po yung yung dulo na ng Ephesus. Yung island of Patmos. Iwala sa isla sila. Parang iwahig na, parang Parang ganun. iwahig tayo. Diyan siya nila dyan. Isolate ka din. Isolated ka na doon eh. Sa Revelation 1:9, Parang na-COVID din. May sakit yan, din na. So, the power of God transformed this son of thunder. Tinawag siyang son of thunder, anak ng kulog, di ba? Kidlat.
Basa nga po Mark 3:17. Mark 3:17. Sina Santiago at Juan ang mga anak ni Zebedeo, sila tinawag nilang Boanerges na ang kahulugan ay mga anak ng kulog. Mga anak ng kulog. Ay, hindi lang pala siya tinawag na mga anak ng kulog. Sino yon? Santiago. Santiago. Dalawa sila. Dalawa sila? Kaya sila. Sino? Si Parang inal niya sa si John at saka Santiago. si James, yung magkapatid? Yes. Opo. O di ang kulog si Zebedee. Son of Thunder. Di ba tinawag Son of Thunder? Son of Di ang kulog. Anak pulugo. Ano kayo ng kulog ah? Di ba, hindi kayo, ano kayo terminology lang yun? Para panlalait kaya yung pag sinabi kang anak ka ng kulog? Hindi kaya gano'n? Ano, Kasi sa province, may mga alias-alias talaga doon. Oh, yun nga. Di kaya Kanina yung- bang apo yan? Kay Capri ba yan? O, ganun-ganun eh, no? Di- Maingay siguro yung bishop, kaya thunder ang Son of Thunder eh, no? Siguro, layo-layo mo lang pag nagsalita, parang si Pastor Miller, no? Kulog pala eh. Hindi ba kami nagsasalita? Kita mo po. Ayun, kulog. Kailangan niya kita eh. Buta mo sa pay 7. Huwag niya iboto yan. Ang lakas pa naman yan. So, Sabi ni Google, kaya daw sila tinawag sa anak ng yun, Son of Thunder. mainit din ang ulo, magang magalit. Yun, magagalitin. Matindi ang sigase. Ano Oh, sila? pwede. Di ba siya ngayon, ano? Oo. Siya ngayon tumaga sa anunin, ano eh. Matapang, malakas sa makapangyarihang mga aral. Noon na nga, maingay yung boses. May mga amplifier sa dibdib, no? Kahit wala. Sabi niya, tinanong mo bakit tinawag na anak ng tulog? Hindi, matapang eh. Matapang ang Pedro. Harap ka Kasi ang thunder, Pedro. Eh, si Pedro pabigla-bigla nga si Peter. Ang dami niyang, di ba? Ang dami pabigla-biglang, Opo. ano, marahas yan eh, no? Siwat Siya rin yung nagsabi, Lord, Aggressive. Kung ako, hindi ka lang makukuha. Ayan, Son of Thunder, si John. Tandem yung dalawa. Ang magalit. mabilis So mula sa ano, Son of Thunder, naging ano Apostle of Love, di ba? Mula sa pagkaka-high blood. Lalo sa pagiging magagalitin. Love matapa. Son of Thunder, lagi high blood yan. Oo, high blood yan eh. No? Ngayon, ano po? Ano po? Ay, siyempre, alam mo, pagka ikaw, pastor na eh, no? Kailangan mo. Dati high blood eh. Oo. Yan, ano na. Hindi po pwedeng pairalin lagi yung Siguro ito yung salita niya. matapang eh, no? O yung mataas ang Siguro, boses. Son of Thunder, lagi palasigaw. Walang siya. Palasigaw siguro. Oo, malapang ano. Magpapaliwanag pa lang, kala mo nag-aaway na. Magpapaliwanag lang yun. Naging Apostle of Love eh. Matindi na yung ano niya eh. tao din kasi malakas. Dahil sa pagsunod nila sa Ganyan talaga makapangyarihan ng ating Panginoon. Ano? Basta nga po Luke 9:52 hanggang 54. Luke 9:52 to 54. And sent messengers before his face, and they went and entered into a village of the Samaritans to make ready for him. And they did not receive him, because his face was as though he would go to Jerusalem. And when his disciples James and John saw this, they said, Lord, wilt thou that we command fire? Yung pala, masyadong high blood. No? Ano, mainit din. Hindi na ulo. Istab mo kami. Paulan tayo pa. Paulan na yan. Kasi, Ano, tupukin na namin yan. Hindi siya. Parang ganun siguro. na eh, no? Yeah. Para si Robin Padilla lang din eh, no? Ano? Tinte. sabi kay ano kay Tulfo, no? Oh. Sige, subukan mo. may termino pa eh, no? Ako na unahin mo parang. Ano si ano eh, no? Pala yun. Ano sabi, 9:52 to 54? Yung 54 po. Oh, yung 54. And when his disciples, When James and John, saw James this, and John saw this, they said, Lord, do you want us to command fire to come down from heaven and consume them?
Nakuha pala nila kay Elias nga, no? Nagpababa na ako. Siguro. Pero hindi kayo magpagaling ng Hindi. Kayo magpababa ng apoy. Parang may pagka-Elias din, ano, yung ano niya, ano. Kaya yun po yung ginagamit ng mga church ng bishop, di ba? Sul. Yung nagpapababa na apoy. Sunugin niya! Parang Bakit gano'n na lang kainit ang ulo nila? Bakit gano'n lang kainit ang ulo? Bakit high blood sila? Hindi sila tinanggap Bishop eh. Bago sila. Napalagyan ng Sabi lang, and he sent messengers on ahead of him, and they went and entered the village of the Samaritans to make arrangement for him. But, ito na yun, kaya ito yung dahilan. They did not receive him because he was traveling toward Jerusalem. Kaya, ano sabi ni Christ naman? But he turned and rebuked them and said, you do not know what kind of spirit you are. Parang ano, no? For the Son of Man did not come to destroy men's lives, but to save them. Yan, di ba? Itong mga disciples, gusto patayin na kaagad, eh, no? Eh, they went out to another village. Kaya sa Santiago 2:20, Bishop, parang minura niya kagad yung mga may pananampalataya na mga gawa. Isa kang hangal. Kahit kung patunayan ko sa iyo na wala akong tulugan, pananampalataya mo lang kasama gawa. May hindi na tulog. Oo. Talagang ano eh, gusto nga, magpababa na kaagad ng apoy eh. Tupukin na kaagad, ayaw na sila tanggapin eh, no? Yun lang ng ulo. Pero may atin. Sunugin Yun ang kanilang karakter, no? Karakter. Kaya kita mo si Lord, ano? Kumbaga sa ano, pumili ng mga tao na mga mga pasaway, tapos binabago niya, di ba? Like Zacchaeus, di ba? Si Matthew rin, ano? Tax collector naman yun. Pero ito, karakter naman itong dalawang to, no? Karakter ang problema rito. So, yung mga mainitin ng ulo. Okay. And finally, exiled to the island of Patmos. It was Polycarp. Kilala niyo si Polycarp? Bishop. Si Polycarp, yan po ay bishop din yan, ano? Na bishop ng Smyrna yan, pagkakaalam ko yan. At yan ay, ano, si Polycarp, naging disciple ni John. Si John ang naging disciple ni Polycarp. Ano ba? Nakabalik ba? Si John po, disciple niya si Polycarp. Bunga ni Apostle John, si Polycarp. At ito si Polycarp naging bishop Polycarp of Bishop Smyrna. ng ng Smyrna. Smyrna. Ba? Di ba? Yeah. Tapos Alagad ni ito yung ano, dahil bishop siya, naging prominent siya, kaya ang ginagawa po ng mga Roman soldier, hinahanap siya. Talaga sinusuyod siya kung nasaan siya. Pag nabalitaan nila na nasa isang lugar, punta roon ang mga Romano. No? Tapos pag hindi inabutan doon, kung sino yung mga tao roon, yun ang ipe-persecute. Patay. So, ganun ang ginagawa ng Diyos. Tinatago si Polycarp. Hanggang later on, napagod na ng katatakbo. Pakita na. So, sabi niya, sige, dito ako sa ano to, antayin ko sila dumating. So, yun na, kumakatok. Mga Roman soldier. So, pinagbuksan niya. Sabi niya, welcome and be my guest. Yan, mga ano, no? So, sige, upo muna kayo, pamimeriendahin ko kayo. Mamaya na ako sama kayo. Di, sabi ng mga Roman soldier sa kanya, Sir, isa lang naman ang gusto namin marinig sa iyo. Na manggaling sa bibig mo that Caesar is Lord. Acquit ka na o ano ka na. Sweldo.
Di ba? Hindi ka na ano. Parang gano'n no? Hindi ka na makukulong o hindi ka na mapaparusahan. Sweldo na. Ano yung sagot ni Polycarp? Naglingkod ako sa Panginoon at tumanda na ako ng ganito. Hindi ko kailanman naramdaman o naranasan na pinabayaan ako ng Diyos, ng Panginoon Jesucristo. Kaya hindi ko itatatwa ang Panginoon. Hindi manggagaling sa bibig ko na yung Caesar ninyo ang maging Lord ko. So, dahil doon, dinala siya. Tapos dinala siya sa isang lugar. Hanggang sa Italy na siya sa isang poste. At habang nakatali siya, patuloy siyang hinihimok ng mga Bago bang na mag-declare ka lang. Hanggang last moment talaga. Declare lang, pakakawalan ka namin. Pero talagang tinayuan niya yung kanyang pananampalataya. Kaya binuhusan siya ng gasolina. Nung binuhusan ng gasolina, may last chance, sabi. Deny Christ and you will be saved, sabi ng mga Roman soldier. Pero sabi niya, no. Sabi ni Polycarp, yung apoy na susunog sa akin, mawawala ito. Pero yung apoy na susunog sa inyo sa kabilang buhay, hindi mapupugnaw. Because of that declaration, sinunog ang Polycarp. Matindi, no? So, ganyan sa kanilang kapanahunan. Kaya sabi, if you confess that Jesus Christ is Lord, yung sinasabi yun, Jesus Christ is Lord, and believe in your heart that He is risen from the dead, you will be saved. Yung Romans 10:9 na yan, akala na, napakasimple niya. A matter of life and death yan. Buhay ang usapan dyan. Pag hinuli ka, sabihin mo, dalawa lang sasabihin mo, Caesar is Lord, Jesus is Lord. If you confess Caesar is Lord, sige, laya. Yeah. But if you confess Jesus Christ is Lord, yeah. Yan, tatlo, di ba? Sabi ng tatlo magkakaibigan, iba namang senaryo yun. Pananampalataya din yun eh. Pero sabi nila, hindi kami maglilingkod sa Diyos-Diyosan ninyo. Iligtas man kami o hindi. Yun ang no? Sa apoy na ito. Di ba? Ano nangyari? Kaya, nakita nila, naglalakad yung tatlo sa apoy. May pang-apat pa. Diba? Tatlo lang yun. Kaya nga nagulat sila. So, yung si Polycarp, he was a disciple of John, who said, John, the disciple of the Lord, who also had leaned upon his breast, had himself published a gospel during his residence at Ephesus in Asia. He is an example of a man who could have been a great sinner, out of whom Christ made a great witness. What a great example. Amen? Nagpapasa-pasa lang yung pananampalataya. Si John, di ba? Di ba ito si John although hindi namatay, no, na persecute sa matay doon, pero pinarusahan pa rin yan ang sabi ng tradition, no, history, saan daw nilublob sa kumukulong langis o di ba? Pero nabuhay pa rin kasi mayroon pang purpose Yung kaya siya ko, nung dinilog siya doon, hindi na lang yung balat niya, tuklap-tuklap na balat nun. Malagay ka sa langis. Mali pa lang pag may extra galawang Panginoon. Yung tatlo nga naglakad sa apoy .
Di ba? Opo. Pwede hindi na, no? Pwede, oo. Walang imposible. Hanggat pagka may purpose pa. Pwede yun. Di ba? Kasi nga dito, makita natin, ang unang apostol na na-persecute, sino? Si Esteban. Hindi, ano yun, hindi naman apostol yun, deacon yun eh. Si James, di ba? Si Santiago. Di ba? Pinugutan ni Herodes. Tapos nga, nung mga makita niya ng tuwa yung mga tao, Si Pedro. di ba? Pedro naman. Si Pedro ba kinulong? Nung kinulong si Pedro, kinabukasan, pupugutan na rin ng ulo. Pinalaya. Nag-pray. Nag-pray daw ang church. Di ba? Nanalangin. Nag-praise and worship. Ayaw na silang maisahan eh. Nag-overnight, ano? Di ba? Overnight. Naging aware sila. Kaya, biro mo, ang layo ng prayer meeting nila, no? Tapos, nasa kulungan may nangyari. May himala na nangyari sa kulungan. Ang tanong, bakit hindi sila nag-pray? Hindi ba sila nag-pray nung si James ang nakulong? Ano sila, scattered po sila nun. No. Pareho sila ano, persecuted. Unang hinuli si Santiago. Parang nagkanya-kanya muna. Walang account na nag-pray sila eh, no? Kung pinag-pray man siya, O kampante sila. talaga nakalaan, parang siya. Nakalaan siguro na patayin siya. No. Kasi prophecy na ni Lord yun. Oh, talagang ano, hanggang doon na lang ang buhay niya. Saka siguro yung nung namatay si ano, mas lalong maalat sa pananalangin sila. Pwede rin mag-push yun sa kanila. Naging maalat. Oo. Walang account na nag-pray ang Hindi church po, wala po. in behalf of James. James. But in behalf of Peter, nag-pray ang church. Masiding panalangin. Diba? Acts chapter 12 kasi pinatay siya eh. Diba? Akala siguro nila pulong lang, no? Hindi nila alam, pinatay na Ah, pala. akala ko Kaya hindi sila masyadong nag-pray. Minsan pagpante, no? Parusahan lang, papaluin lang. Yun din kasi talaga nung mapalo, Ah. magkupit. Eh yung napatay. Eh si Pedro kinulong. Pag-pray na natin, baka mapatay pa. Biro mo, no? Yung great sinner, naging great witness. Galing. Amen. Di ba, hindi ko alam kung yung dati sa inyo, kayo yung nambabato ng mga simbahan. Di ba may mga ganun eh, nung panahon ng 70s, 80s, 90s. Babatuhin ka pag Nag-fellowship ka, tapos binabato yung church. Binipersecute ka. Tapos yung asawa niya nasa loob ng church. Yung pumabato yung lalaki. Di ba ganun, di ba? May mga ganun ano, testimonya. Babato ako, yung bumabato po. Yun nga eh. Bandang uli, kasama ka sa binabato. Nako-convert din naman eh, no? Lahat ng nambato. Oo. Oh, meron nga mga testimonya talaga eh. Nagpipray sa evangelistic crusade kasi uso na niya evangelistic eh. Evangelism, ano? So, pagbaba, merong hahamon sa'yo eh. Tatagain ka eh, no? No, panahon na yun. Pero, matindi rin naman yung kilos ng Panginoon na that time. Oo, grabe yun. Yeah. Panahon siguro talaga ng evangelism yun, ano? Parang panahon, ano? Nasa era siya ng balik. Oo. Pag talagang ano naman, Oo. Miracle Crusade, di ba? Ang Meron dami talaga talaga yan. magaling eh. May mga... Kasi alam Bishop eh, from 1945, di ba? Tapos, ang Yung revival? nangyari from 1980s siya, bataas. Oo, bataas. After ano yun, after 35... Mid ng 90s. Pagpasok ng 1900 eh. Di ba yung sa Azusa ba yun? Yung sa ano? Oo. Nagsimula, talagang ano eh, yung mga Pentecostal yung mga ano. Wave na yun eh, yung wave na yun. Talagang charismatic na eh. Yung charismatic movement, di ba? Charismatic Hanggang sila movement. Reinhard Bonnke, lumabas sila ano. Kasi ano charismatic gift talaga. Di ba? So, from a great sinner, no, out of whom Christ made a great witness. According to many church fathers, John wrote from Ephesus. Doon to nagsulat, ano? Sa Ephesus. He did not arrive here until about AD 70. And since there is no mention of the destruction of Jerusalem in the gospel, it probably was composed some 15 or 20 years after that event. So, ibig sabihin,
nasa 80 na, 85 hanggang 90. Kasi 70 ang ano yun. Oo, 70 AD, no? 15 years na pagkalipas. Tama. Oo. 20 Oo, di ba? 15. Tapos yung Apocalypse, yung ibig sabihin magkasunod lang yung Revelation. Oh. Di ba yung Book of John, siya rin ang author ng Book of Revelation? Tama ba? Oh. Kasi siya yung pinano sa Island of Patmos eh. Tapos ito 96 AD ata itong Book of Revelation. Ayon sa ating pag-aaral. Magkasunod lang eh. Okay. Purpose. Ang pinaka-purpose ng book na aklat, ito yung explicit ang purpose nito. John chapter 20, verse 31. Basa po. Yan ang layunin kung bakit naisulat ang aklat ng John. 20:31. Ang mga nakatala rito ay sinulat upang kayo sumampalataya si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at upang magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Amen. But these have been written, ano raw? So that you may believe that Jesus is the Christ. Jesus is the Messiah. Ano pa? So that you may believe that Jesus is the Son of God. The second purpose. Diba? Kaya nga, the gospel of the Son of God eh. At yung kasunod, so that those who believe, no? Those that believing, you may have life in His name. May tatlong layunin. Kaya naisulat ang aklat na ito. Amen? Buhay sa pamamagitan niya. Pero yung ibang aklat, hindi siya explicit yung purpose. Implicit. Book of Matthew, like for example. Diba? Ito talagang isang talata, makita mo yun. 20:31. Yung talagang layunin ng aklat na ito. Kaya talagang dinidinan nito na si Christ ay Son of God. The gospel of the Son of God. Team, believe in Jesus, the divine Son of God, to receive eternal life. Yun ang team. The divine. Believe in Jesus, The divine Son of God, Believe in Jesus, Son of God. to receive eternal life. Pag hindi ka naniwala diyan, hindi ka magtatamo ng buhay na walang hanggan. Amen? Believe in Jesus, The divine Son of the divine Son of God, To receive to receive eternal life. Okay. Tingnan natin yung 7 signs. Mga miracles, Mga himala na ginawa ng ating Panginoon. Una, si Christ po, tinawag po siyang the Master of Quality. Master of quality. The Master of Quality. Bakit? Sa John chapter 2, verse 1 to 11, ang ginawa niya, changing water into wine. Ayan, ano na naman yan, debate na naman. Diba? Kaya nga, Kaya pala, debate yan. Kaya tama pa rin kasabihan. Water into wine. Katama talaga yung kasabihan na, Oo. ito pag uminom ng alak parang tubig eh. Tinut mo, parang Sino tubig? Malasing na, no? Tubig na. Tubig. Oo nga, So, grabe yung himala nito, Yung water, naging wine. Yung common sa mga lasinggero, sabi nga ni Pastor FB, yung wine, ginagawang water. No. Yun ang Matindi yun Chapter 2, verse 1 hanggang 11 ng Book of John.
Hindi ba ano yun, Bishop? Parang lasang coke. No? Kasi sarap eh. Water. Mas paano to sa, ano, sa alak eh. Oo nga, di ba? Pagka yun, parang uho na uhaw ah. Hindi yung ganun. So, matinding himala yun, di ba? Tubig na naging alak. Pangalawa, he was also called master of distance. Ang naging kaganapan, yung healing unofficial son in Capernaum. Kahit hindi na siya. Di ba? As of distance. Pagpapagaling. Di ba? Ang malayo. Mahaba kasi chapter 4 verse 46 hanggang 54 ng Book of John. Yan ang pangalawa, di ba? Yan. Tingnan natin para lalong maging ano. Chapter 4 verse 46, yan, healing a noble man's son. Ito maganda to i-preach sa ano, Father's Day. Di ba? Father's Day celebration. Verse 46, sabi daw, therefore he came again to Cana of Galilee, where he made the water wine. Oh, pangalawang ano, no? Mahilig na, pangalawang himala na ginawa niya o gagawin niya doon sa ano, sa Cana. Cana of Galilee. Doon niya, yung unang himala, yung tubig na naging alak. At dito naman, and there was a royal official whose son was sick at Capernaum. Nasa Cana sila, di ba? Punta siya roon. Meron daw pong Roman royal official na may anak na may sakit, no? Nasaan? Nasa Capernaum. Ilang kaya yung layo? No? Mula sa Cana hanggang sa Capernaum. When he heard that Jesus had come out of Judea into Galilee, he went to him and was imploring him to come down and heal his son, for he was at the point of death. Hindi lang pala ano, no? Hindi common sickness, ano? Malala pala, no? Malala yung sakit ng kanyang anak. To the point of death. Yan po, ano? 20 to 25 miles. Layo. 30 to 40 kilometers. Ilan? 40 kilometers. 30 to 30 to 40 kilometers. Magmula rito ng Quiapo. Quiapo, Oo, pwede. No? Maynila. Tama. Maynila. Yun, layo. Kasi ang ano, Lakad lang, no? Parang nilakad mo. Parang nilakad na. Mula dito. tinitignan ko yung, di ba sa mga poste-poste? Ayun. Tinitignan ko yun. Sabi ko, doon pala kalayo. From ano? From Manila. So, yun ang ano, no? Yun ang distansya, no? Yung parang purpose. Basta yung, ang bilang ko yata nun magmula sa City Hall. Oo. City Hall hindi naman from City Hall tapos away doon sa Malayo. Di ba nag-i-implore yung official, ano? Kasi nga nasa point of death na yung kanyang anak. Ano sabi ni Jesus Christ, verse 48? Maya, tara. Hanggat di ko nakita ng mga himala sa mga kababalagan. Kailan may... Rebuke ba ito? Ito sinabi ni Christ. So Jesus said to him, unless you people see signs and wonders, you simply will not believe. Ano to? Rebuke? Parang... Oh. Review, parang review. Di ba? Ano, no? kasama. Kayo mga tao, anong gano'n, ano? Sa media. Maliban na makakita kayo ng himala, hindi kayo maniniwala. Kasi gano'n ang mga gano'n yung mga Jew. Kaya So, sinabi niya yun. Tapos ito yung sagot ng royal official. Sir, come down before my child dies. Hindi niya inintindi yung rebuke. Mahalaga sa kanya yung gumaling yung kanyang anak. Di ba? Sumagot na naman si Kristo. Jesus said to him, go! Your son lives. Oh, ito na.
the man believed the word that Jesus spoke to him and started off. Mananampalataya. Hindi, no? Umalis na. Di ba? Parang tumagos sa kanya yung sinabi ni Kristo, no? Sa 48, ano? Sabi ni Kristo, go! Uwi ka na! Sige na! Hayo na! Buhay ang anak mo! Hindi siya nakipag-argument, eh, no? Hindi nagtanong. Eh, hindi po, mamamatay na eh. May nag-text sa akin. Wala naman wala cellphone. Nasa Quiapo yung ano eh. Di ba? Distansya talaga, malayo ang distansya, 30 to 40 kilometers, di ba? Layo na ka rin. Layo. Huwag na kayo magkabata. Di ba? Bibiro mo, halimbawa, nakakarawahe, nakakabayo, di, tagal-tagal din yun, ano? Iba yun. Sabihin mo lang. Sabi mo. Wala nga, hindi na nakipag-argument eh, no? Sabi ron, the man believed the word that Jesus spoke to him and started off. Ayan, naniwala, ano? Ayan. Tapos, yan nga, umalis na siya. At sa verse 51, as he was now going down, his slaves met him Gumaling na. and saying that his son was living. Wow, di ba? Gumaling na. Sinalubong siya ng kanyang alipin, eh, no? Good news, mabuting balita. Di ba? Buhay! So, dahil doon, sabi, so he inquired of them the hour Ano oras? when he began to get better. Anong oras gumaling? Bumalik ang Kagagaling lang ba? Alauna ba yun? Alauna, no? Then they said to him, Hindi, alam mo na yun. ito, yesterday, kapon. At the 7th hour, the fever left him. 7 hours. Oh, di ba? Pag sinabing 9th hour, 7th hour. 6th hour. Hapon. Yung 9th hour, di ba? 3 o'clock yun. Oo, alas 6 yun. Alauna yun, sir. Oh, yung alauna, ganun. 7th hour. So, eto, nag-inquire siya kung tinanong ko anong oras. Verse 53. So the father knew that it was at that hour in which Jesus said to him. Sakto, Nung no? nagsiyasat siya. Pagkalabas ng... Eksakto. Nung sinabi niya sa akin ganung oras. Paglabas niya. Your son lives. And he himself believed. No? His whole household. This is again a second sign that Jesus performed when he had come out of Judea into Galilee. Amen? So, hindi nagkataon. Diba? Talagang... Intentional eh. Oo. Naniwala siya. Eh, paano hindi siya naniwala? Baka patay na yung anak niya. To the point of death, eh, no? Pinaglamayan na. Oo. Pero, yun nga, nag-inquire siya. Pero yung faith ng tatay, no? Parang si Abraham din siguro. Matindi. Naglalakad sa papunta lang. Magaling na kaya yung anak. Oo, wala. Yung parang ganun, di ba? Kung tayo Yeah, di ba? typical na tatay. Abot sana. Pero wala siyang duda eh. Ano ba yung sa kaya ng bus? Ha? Kaya ng ano? Habang pauwi siya, no? Habang pauwi, no? Baka nag-grab lang. Diba? Ay, hindi. Travel, ano, by feet. Officer yun. May makarawahi ka ba? Travel by feet, eh, no? Yung travel niya, by feet and by feet. Bishop Caballo o Camel. Camel. Ay, mga officer yan, mga kabayo yan. Yung mga pang... Kasi ang camel, mga... Karwahe yan, ano? May karwahe sila. Higher eh, official no? eh. Kabayo yan. Royal official, ano? Mga bola yan. Total bola. May account ba yun na naging member ng ng church o kaya naging Maraming- Aliporis ni Jesus Christ? Wala bishop, wala. No, walang account, ano? Wala man lang nabanggit. Oo. Pero dito sa Hindi kaya- Kasama na siya dun sa ano. Ano sabi? Ha? sa 50 kaya siya ang kanyang buong sambayan ay sumampalataya. Oo. Maligtas. Kumbaga nung nalaman na Di ba? Ang tawag dyan, Naging mananampalataya, di ba? Ang tawag po dyan, Bishop, miracle catch. Oo. Doon sila na born again dahil sa amin. Oo. Siya at ang buong sambahayan. sambayan. Parang Acts 16:30 to 31 din, ano? Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. You and your household. Pag hindi siya, kung may account na sinabi ng Biblia gano'n, ay, Yun na, meron eh.
Sumampalataya ang buong pamilya, pati siya eh. Anong verse natin? Sa 53. Dito pa rin sa aknan sa John. So, pangatlo, Master of Time. Master of God. Yan. Healing an invalid at the pool of Bethesda in Jerusalem. Yan. Diba? Master of Time. Mahaba ito. John 5:1-18. Kasi kinakalawkaw yan eh. May nangangalawkaw na angel. Ano sabi ng angel daw, ano? Mabantay lang pag may Pagka may kumalawkaw, unahan. Hindi, walang kurapan yun. No. Kung pagandahan ng pwesto, pag kumalawkaw, una. Kung yung una makalusaw, yun ang makakatanggap ng himala. Di ba? Kaya totoo ba sa grotto na yung gumaling dyan? Kasi meron dyan mga saklay-saklay na naiwan. Di ba? Makapala rin. Pala. Oh. Pero ayun eh. Beke na rin yun ng himala eh. No? Ano problema nung gumaling dito sa Pool of Bethesda? Ano yan, Bishop? Lumpo siya, di ba? Wala daw sa kanyang makapagdala eh. Oo, wala siyang di ba kinausap siya ni Lord eh. Oo. Ginagawa mo diyan. So, Yung sagot niya eh. Yung source ng miracle, kausap niya na. Pero ang point niya, ang utak niya yung Mali nga po yung sagot niya kay Jesus. Kaya nga, di ba? Mali yung sagot niya eh. Oo. Conversation nila. Sabi niya, personal na ito na kinausap na siya eh, no? Pinapagalingan mo Yan eh. Sumbang gumaling. Ang sabi mo, wala sa magbuhat. Wala, yung problema kagad tinitignan niya. No? Tignan niyo yung problema eh, no? Unang problema, walang magbubuhat sa akin para magpunta doon. Number 1 siguro, lumpo ako, hindi ako makakatakbo. Siguro, Bishop, yung mga tao talagang mga hopeless, nasa matinding karamdaman, talagang minsan talaga bigay na yung faith nila. Need lang somebody to direct them once again. Dahil pag may mga problema, tuliro talaga eh. Hindi, ito na obserbahan ko. Bakit may mga Kristiyano na matagal na mananampalataya, tapos dumating yung time nagkasakit. Nung magkasakit, nagpa-albularyo. Mamatay talaga sila. Hindi, meron mga ganun. Meron nagpapa-albularyo. Meron. Hopeless na sila. Hopeless na walang Diyos. Si Saul nga eh. Di ba? Lumapit niya sa ano. So, katulad niya, halimbawa, yung doon nakatingin sa sa pool. Yung magpapagaling na sa harapan niya. Sa harapan niya. Hindi niya kasi Bishop na. Minsan kasi kahit sinong Kristo, pupuntahan nila para kung inakala na pwede magpagaling sa kanila. Tapos kung sasabihin niya na sino yung magpapagaling sa kanya, hindi niya alam kung sino yung magaling sa kanya. Nalaman na lang yun, nasa templo na. So, sinabi sa kanya na, diba? Magaling ka na, huwag ka na magpatuloy sa iyong pagkakasala. Doon niya lang na-realize sa sexto. Na-realize. Yun pala, ito pala yung Dahil worst source, thing no? pa darating. Kaya nagpapaalambular yung Bishop, Yes, kaya namamatay ang dami. talaga yung mga yan. Oo. Totoo yun. Marami na ako nakitang ganyan, Kristiyano. Hindi nila matayuan yung pananampalataya na alam naman nila sa tinagal-tagal mo nag-aaral ng salita ng Diyos bawal ka sumangguni diyan, bawal ka makipag magpagamot diyan. May matagal kasi na hindi lumago eh. Siguro hindi rooted. Oo, pwede po. O iba nagbabaka sakali. Hindi kaya? Baka sakali. Pasahan din siya, hindi siya. Hindi lang rooted yun. Hindi talaga rooted. Lack of faith. Agree ako. Kasi may matagal na hindi lumago. Kaya, Pagmamadaling gumaling. oo, di ba, mga ganun eh. Kaya, minsan ganun eh. Nakita mo kahit na nakakarating pa ng Banahaw o saan-saan pa. Bakit hindi siya, yung albularyo hindi naman masama kasi yan ang mga... Kaya di pwede pala Wala kang albularyo. Umaligwas ka na. Hindi ba masama albularyo? Wala kang albularyo dyan. Yung sinabi mo, yun yung hindi kami naniwala. Wala tayong mababasa ng albularyo. Manggagaway meron. Manguulam. Yung tulong araw, nung wala pang... Oo. Mga herbalist yan eh. Patutulog Lukas.
O ba't siya doktor? Ano ba? Medisina Sa siya eh. English lang tawag sa kanila, quack doctor. Ibig sabihin, Oo. hindi sila Sa talaga. ngayon. Sa ngayon. Pero ang albularyo kasi na. iba po siya. Pero kapag yung albularyo may bulong na, huwag ka na tumuloy. Pero kung wala, marami na sa probinsya, ganyan eh. O, di ba yung, Hiluti ka pa merong nga, albularyo, ano, tinutusok yung ano mo eh, dulo ng ano, kuko mo. Kasi ganito, Pastor, may nabalitaan kasi ako, ganitong ginawa. Kunyari, may isang tao, pumunta sa albularyo. Pagalingin mo tong anak ko kasi, halimbawa, let's say, nakulab siya. Pag pinunta sa albularyo yun, titignan ng albularyo yun. Alam nila pagkaya nila. Yung sinasabi mo kasi, fake healer yan. Hindi, albularyo tawag sa kanila. Albularyo tawag yan, pero... Tapos, sasabihin nila, ay hindi ko kaya yan, mataas ang kapangyarihan kaya sa akin. Endorse kita doon sa isang albularyo, mas mataas ang Kasi kapangyarihan. yung mga... Ganun ang Mataas ang nangyayari. kapangyarihan. Oo, totoo yan. Sinasabi mo Totoo kasi, yun, ranking sila. yan yung mga may bulong na albularyo. Yan yung mga nagbubulong na ba, kagaling ka. Oo, may mga dasal-dasal. Basta kasi ano, basta Pero yung talagang original talaga, tulad Dr. Lucas, ano ba, masaktan dyan mo, ilaga mo. eh, doktor nga siya eh. Hindi siya albularyo. Ito po, Yung nasa atin kasi, yung noon kasi, pastor, yung mga nangihilot. Sige. Mga ano po Ano tayo siya? sa doktor? Oh, sige. Ano magkakaiba tutulungan sa katuturong panahon nila ni Lucas? Ano pinagkaiba? Doktor ngayon? Doktor. Lucas. Doktor siya eh. Oo. Oh. Oh. Physician siya eh, sabi Oo. doon. physician. Physician siya, pero naggagamot siya, hindi sa bulong-bulong. Yun na nga sinasabi ko Naggagamot sa'yo. siya, pero hindi siya albularyo. Ang tawag sa Tagalog sa atin yan, ang tawag niyan, Oo. albularyo talaga. Hindi. Kasi Ito Lucas pa. hindi albularyo. Sa pag tinignan mo sa Tagalog ng Lucas, hindi albularyo yun. And then pag ito po, pag nag-aral po tayo ng world history, tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa superstition. Yan. Ngayon, nung dumating po yung Spaniards, binorn na nila yung lahat ng mga anino natin, lahat ng mga pinaniniwalaan natin sa gubat, sa bundok, sa dagat. Kaya nga mayroong saint ganito, di ba? Pag naligaw ko na ano, Christianize nila. Ibig sabihin, Ito kasi nakita ko to. Ang Eh, nangyayari hindi sa totoo amin. yun eh. Sa- Bilang manampalataya eh. Sa lang din yan. Yung albularyo kasi, dalawang klase yan. Yung isa, fake healer. Gumagamit din ng mga dahon, pero may bulong siya. Bawa, Ano? Fake healer? Oh, ano? Fake healer. Fake healer ba? Masakit mo. Fake healer. Masakit. Fake. Fake. Fake healer? Fake. Oh. Hindi fake healer. Ano nang palataya? O, fake healer. Oh, tawag siya mga fake healer yan eh. Pag sabi mo sa kitsa ko, kinulam ka. Eto, inumin mo to, tapos lagasalan ka. Huwag kang maniwala ron. Doktor pa rin yun eh. Pero mga fake healer. Pero yung isang doktor na albularyo, masaktan dyan mo, ano kinain mo? Traditional healer. Oo, traditional. Huwag nga bula. Oo, yan pula, ano, traditional yun. Traditional healer kasi sila yung mahilig sa mga herbal. Herbal, oo. Yung mga natures. Oo, yun. Pero yung kandila, Hindi kandila. albularyo. May natin Kasi nakakaawa. pagka albularyo, negative na yun eh. Dalawa yun eh. Tama yung traditional healer. Kasi ang pinapoint out ni Pastor, ano yun eh, kasi dalawa yung purpose. Yung gumagamit, yung bumubulong-bulong, kapupunta doon. Kapupunta doon. Ang tawag ng albularyo, tama. Oh, merong ano, sa English lang. Di ba? Merong iba manghihilot lang. Ang servisyo, ay nako, Which doctor? ano ka, nabaling kamay mo. Nalinsad, Napaglaruan ka ng duwende. Hilutin yan. Pero bago hilutin, dadasal muna yun. Oo. Umalis. Albularyo na. Albularyo na yun. Albularyo pa rin. Oh, yun. Ay, yung ino-operahan ka tapos nakakuha ng mga karayom at saka ano. Kunyari, iniwan yung tiyan mo tapos eh, ay, hindi totoo. Meron mga- Fake albularyo. may mga nakuha ang mga blade, may mga nakuha. Papalikot ka, pero may pabulong-bulong pa. Ay, Kasi ang albularyo, Diba? Ang tawag sa midwife, traditional ano tawag? Traditional yung sa hilot, di ba? Oh, manghihilot. Hilot. Oh, walang problema. Midwife yun. Midwife. Diba? pero hindi doktor. Hindi doktor. Hindi midwife yung manghihilot lang. Manghihilot. Pero Sila papanak. masyado. Oh. Hindi sila Sa ngayon. Pero nung Pero araw, noong araw, wala naman oo. lisensya manghihilot sa probinsya. eh. Oh, nung araw may nagpapaanak na hindi ano, no, hindi lisensyado, no. Bishop nung araw, walang midwife. Na lisensyado. Hindi pa Nag-aaral. Hindi pa pinag-aaralan ng midwife. Oh, basta by experience lang nagpapaanak, by experience. Oo, meron. Pasa-pasa yun. Oh, by experience lang. Pasa-pasa yung bishop. Mama ko. Ngayon, nung magkaroon ng midwife, ano ginawa?
Ako, huwag kayo mag-ano sa mga ano yan kasi hindi Oo. lisensyado yan. Pinatayin nila. Oo. Ganun din yung mga doktor ng araw ng mga herbalist natin na papainom Hindi, nila ng gamot. tingnan mo nga mga doktor ngayon. Hindi nila ano eh, yung nag-ano ng mag-herbal ka. Mag-ano. Hindi sila nagbibigay ng reseta Kaya ng sila meron, herbal. kaya sila may doctor's number. Tingnan niyo pag binigyan kayo ng reseta, may number siya. Kasi yung gamot na in-endorse niya, meron siyang commission doon. Oh, may. After, hindi po, ganyan po. Butika nila yun eh. Butika nila yun eh. Meron Binibenta sila, nila yun eh. bakit nila ibibigay yan? Bali, wala siyang makukuha doon. Oh. Eh, mga synthetic yan. Ganun yun. Okay, tuloy natin. Lahat Ay, naman matapos ng na. synthetic, galing din naman sa natural. Oh. Ay, hindi. Hindi. Kaya nga synthetic eh. Ang pinagmulan yan, hindi sa... Di ba, Bishop, inaral natin yan sa Magkagawa occult sila. na Ha? occult na Mimic sila. inaral Pero sa natin. nature, pero hindi sa... Nadala yung mga Ganun sa navigate, yung ano natin, parang dala yung mga navigator. Yung mga, di ba yung mga, nag-aaral po tayo ng occultism. Occultism. Meron yan. Kasi, dala na yung... Sa spiritual warfare. Oo, di ba? Na talagang may ano yan. Yung mga iba, Number 4. Number 4 na tayo. Hindi tayo matatawag. Bukod dyan lang pinag-usapan natin. Hindi mamatapos to. The master of quantity. Kanina quality. Oh, Yung sa wine, ano? Quality yun. Ito namang quantity. Feeding the 5,000 near the Sea of Galilee. Oh, quantity. Diba? 5,000 ang pinakain, ano? Ilang isda, ilang tinapay. 5 tinapay. 2 isda. Diba? Sabi nga 7 plus 5 plus 2 equals 2. Ilan? 5 tinapay. 5 tinapay. 2 isda. 2 isda. Gano'n kaya kalaki isda? Palyelo kaya. Hindi kasi 2 isda na. Tinapay yan pa. maliit lang yan na isda kasi ang may dala niyan yung bata. isda nung araw, hindi sila kumakain ng maliliit. Tinatapon yun. 2 isda, ano. Basta mula doon. Pero yung ano nga eh, 5,000 nakakain. Yung bata may dala ng Lalaki isda lang eh. binilang doon, ano? Baon nga eh. Lalaki lang ang binilang doon sa... Opo. Marami lang bishop, marami lang. Eh, may mga bata doon, tsaka may ano. Hindi pa po Babae. kasama yun. Kaya may higit talaga. Doble na, ano? Tips talaga natin, 15,000. Kasi mga lalaki lang po eh. Eh, ang isa pagkakakunti yung handa, Lord, Multiply. parabihin mo po ito, Panginoon. Di ba? You are the God of quantity. Pwede, pwede. Kaya hindi dumami kasi hindi yung isda at tinapay. Pag hindi dumami, yun na lang palusot mo. Hindi kasi isda. Pastor, galing ka. Pastor, ba't kinapos ba pinag-pray ni Jesus? Oo, kasi hindi tinapay tsaka isda yan. Siguro pag tinapay tsaka isda. Marong context na yan. Ikaw nag-isip niya. The God of quantity, no? Pero basta multiplication. Kaya niya. Di ba marami mga ganyang karanasan eh, no? Yung himala baga, eh, kakain na kayo. So, nung busan eh, kanin lang. Mukhang hindi Eh, na kasya. ulang. Hindi, ano, plano ng ano eh, mag-asin eh, di ba? Asin eh. Sabog. Tapos eh, magulat ka, bigla may dumating na pusa. May dalang manok na chicken malaki. Kasi hindi manok ng pangus eh. Chicken talaga eh. Kasi ano na ngayon, high-tech na ngayon, di ba? Galing si Senior Pedro. Parang Magkasa pa bishop na hindi pa nila ubuksan nila. Eh, Elias eh. Raven. No, Raven na pinadala eh. ha? Ganun ba? Raven. Pero may mga ganyan mga karanasan din yung mga pastor. Yung mga Yung pinanong God will pastor, provide. Ako, Bishop, yung early kong pagpapasok dito, naranasan ko wala akong Alimango, makain kasama. magkataon sa bahay na bishop, alimango. Oo. Dahil yung aso, taon ng taon sila sa silong. Taon itong aso to, ikakain na sila. Walang ulam. Pagbaba, dahil yung alimango. Pwede. Yan ang miracle, ano? Oo, yan. Pero totoo yan, nangyayari yan. Ano na? Huwag naman yung nakita niya aso. Palima. Ano? Master of Nature. Even nature, ano? Dito yung account na ito, naglakad siya doon sa, ano, sa Sea of Galilee.
Dito sa John chapter 6 verse 16 to 21. Iba pa, Bishop, yung Dead Sea, no? Iba o yun. magkarugtong lang yan? Dead Sea, iba yung Dead Sea. Total lang siya. Sea of Galilee to. Kasi itong account sa John chapter 6. Hmm. Ito ba yung account dun sa sa Matthew chapter 14? Matthew Kasi 14. yung pinakain niya ng ng dalawang isda at saka 5 bako na tinapay. Diba? Dalawang isda din. At saka 5 tinapay. Tingnan nyo, kung ilan tinapay doon sa Matthew. Kasi dito, di ba, sabi natin kanina, 5 isda. Tama ba? Oo. 2 tinapay. O, tingnan mo kung ano. Tapos sino naman ang nagbigay doon? So, dalawang Doon beses- ba? Dito, sino nagbigay? Bata. Dalawang beses siyang gumawa ng So, dalawang beses siya nagpakain ng tao. Di ba? Yun na. Yung Ang una, ayun di sa ba, mga 5,000, sunod 4,000 Oh, yata. dito, ilang libo yung kumain. Tingnan mo para malaman kung same ang scenario o kung same event o different, no? Kasi mayroon ka sa alang-alang. Kanina rin yung nobleman, di ba? Yung sa sinabi, salita nila, gagaling na. Tapos meron din sinari na pumunta siya doon. Tapos sinabi, hindi pa patay yung bata. Minsan nalilito yung mga doon yung mga nagtuturong pastor na parang tinutukoy isa lang sinari daw. Yun. Pangalan ng tatay Yes. na yun. Yung Kaya ano nga- yun, kumbaga, Tapos kinukumpir, sino ang mali, sino yung tama. Oh, di ba? Oh, yung bumabasa ang mali, ang pagkakaintindi ninyo. Sino ba yan? Wala. Kasi meron mga big event diyan, nagkukwento ang author ayon sa kanyang nakita, narinig, na obserbahan. Kanya-kanya silang kwento. Kaya kuminsan magkaiba ang kwento. Yung iba naman nagkwento Oo. dahil sa narinig niyang kwento. Yun, oo. Yung isa naman nagkwento dahil Personal na nakita niya. yung situation. Oo, detalyado yung kanyang Opo. pagkakakwento. Pero yung thoughts at Oo. Pero hindi pwedeng magkaroon ng contradiction. Contradiction. Oo, kasi hinahanap na contradict eh. Opo. Katulad doon nung yung asno na sinakyan ni Lord. ay, ang mga Meron, sinap- di ba may batang asno pa yung isa? Oo. Pero doon sa account nila wala. Wala. Kay Matthew meron. Isa pa siya, parehong 5,000 din ito eh. 5,000 ba pareha? John chapter 14, saksa dyan. Ang pagkakaiba lang sa Matthew 14. O walang pagkakaiba. Ano pinagkain mo pa sa Yung bilang, Mamaya niya tingnan yung pagkakaiba. 4,000 eh. Tuloy muna natin to. 5,000 eh. Dito, 5,000 lalaki rin eh. Sa dyan, ganun din eh. 5,000 pa rin eh. Kaya natanong mo kung ano ba ito? Anong chapter po sa Matthew? 14, Matthew 14, Matthew 15. Yan o, 5,000 mga bilang eh. Pareho. Limang Ang nagbigay, bata rin. Pwede sinabi yung mga lalaki lang, basta may 5,000. 5,000 ang bilang. Hindi detalyado. Lahat na yung Sa 5,000. kanila, 5,000 lang. Na lalaki lang. Dito Oh. naman, 5,000. Tama lang mo yun, 5,000. Hmm. Doon sa kabila, sa mga lalaki. Dito naman walang bilang. Meron 12 kain ang Hindi, pinaka. isang tao. Tapos may sumobra. Sumobra yan. Yung sumobra, pareho. Sabi mo, ano, May 5,000 lalaki ang nakakain sa Matthew. sa Matthew. Dito, Sa dyan? wala. Na may Bukod pa 5,000 sa mga babae. may 5,000 ang bilang lang. Okay, dito naman po sa 6:16 hanggang 21. Sahin ko ha. Now, when evening came, his disciples went down to the sea, and after getting into a boat, they started to cross the sea to Capernaum. It had already become dark, padilim na raw, and Jesus had not yet come to them. So, hindi raw kasama si Kristo, no? Opo. So the sea began to stir up because a strong wind was blowing. Then, when they had rowed about 3 or 4 miles, they saw Jesus walking on the sea and drawing near to the boat. They were frightened. And they were frightened. Bakit natakot? Kanila momo. But he said to them, "It is I. No? Do not be afraid."
So they were willing to receive him into the boat, and immediately the boat was at the land to which they were going. So, wala. Hindi kasama na dito yung si Peter naglakad. Di ba? May time na, ano? Sumunod Ibang lang sila account yun, dyan. ano? Sumunod Sunod lang na sila. senaryo yun. Pero dito, nagpe-pray tapos Oo. nakita niya hindi umaalis po yung bangka. so yan po yung ano, master of nature. So, katulad yan, ano, yung nangyari sa Jensen, nature yan, ano. Yung earthquake, nature yan. Yung typhoon, nature yan, eh. Di ba? So, pray tayo, huwag tayo magiging kampante. Sa totoo lang. Di ba? Pag yung earthquake, ano, walang sasantuhin yan. Pagka sa Maynila, pagka sa Metro Manila, Baka sabihin nila yung nangyari big one. 7.8 na Wala yan. nang big one. Ano kaya mangyari sa mga building? Di ba? Jensen yun. Alam nyo yung sentro ng Lindol, doon po kami ng 6 na araw sa Kalumpang. Yung Kalumpang na yun, doon mismo kami. Ay, bisa. Nagpaikot-ikot kami Grabe doon. bagsakan ng mga Sa Kalumpang na yun. Yung barangay Kalumpang na yun. Babaw. Ano? Doon kami. For 6 days kami doon. Doon ilang beses, 2 beses kami kumain doon sa Jollibee. Magkakano yan eh. Tapat Jollibee, McDo, Inasal. Ayun, Jollibee, bumagsak na Yung bisa. Jollibee isang bumagsak. Buti maagang-maaga, 6 a.m. Wala akong Oo. Buti nga yung mga bata nag-ano Yun eh. ang salamat sa Panginoon talaga. Wala pa sa mga room. Mga bata, wala sa room kasi nalabas na Oo, nasa labas pa lang. Kumakanta pa lang ng Bayad Magiliw. Bumagsak, may nasa akong mga talagang bumagsak na. Ang daming rescue nun. So, International yung magre-rescue sa atin. kaya ano. Basta Anong tayo. mangyari? Wala pang binigay na bag. Walang binigay na bag sa mga bata eh. Ano yung bag na yun? May sabi pang... Hindi yung bag na pang lindol, yung may Yung Emergency kit. Ano? Emergency kit. O emergency. mga emergency kit. Eh, dapat Kung, binibigyan talaga kung, ng kung nasa loob yung mga bata, tapos bumagsak yung Saka yung building. kawawa sila. So, Yung sa stampede. bagdagon pa. Kompleto lang sa bag. May mga Hindi, may pinamimigay ang gobyerno. Hindi naman binigay sa mga bata. Okay, tuloy natin. Christ is the master of nature. No? The word, master of nature. Another one, master of affliction. Oh. Huh? Kaya, kung kayo may nakakaranas kayo ng affliction, yung mga sakit, karamdaman, di ba? Sakit sa katawan, sakit sa puso, sakit sa bulsa. Lahat ng affliction, di ba? matamlay pag hindi makausap eh. No? Tulala, hindi makausap. Ay, wala na. Di ba? Yung picture. Kaya pinanalangin ko kahapon. Sabi, Pagpalain mo yung kapasok. Nay, Nay, bakit parang matamlay ka? Talagang hindi pa kausap talaga eh. Dumukot. Yung TTV ko yung Joey, tinapal dito. Pinamakas. Nawala yun sa dati. hindi na yung bimpo na may mainit. Yung TTV ko yung Joey, tinapal dito, lumakas oh. Master of affliction. May sakit sa bulsa. Pero yan, healing the blind man in Jerusalem. Yan ang issue dyan, ano? Sino may kasalanan, bakit ganyan yan? Nanay o siya? Magulang o siya? Maganda conversation. Di ba yun ang conversation doon? Ano? Ang galing. Ang tanong nila, sino may kasalanan? Bakit nagkaganyan yan? Bakit? Diba? Kasi minsan may conclusion kagad tayo. No? Minsan yung mga pastor magsisi ka. Hindi nga tawa. It's mental. Kaya nga, magsisi ka. Kaya ka nagkakasakit eh. Mm, Bahay yeah. eh. Kaya ito. Yan. Pero may purpose para ipakita, no? May display, no? How God is great, no? Siya yung dakilang manggagamot. Anong problema niya? Bulag?
Chapter 9, di ba? Blind na Bulag for life o mula nung pagkabata? Inborn. No, inborn o di matindi yan. Sinisisi. Diba? Kaya yung nasa harapan sila ng anong ganda ng pagkakasagot ng bata. Ay, lalaki na pala, 40 years old. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaki yung Pinanganak na bulag. From birth, ano? Blind from birth. From birth. So, ibig sabihin, ilang taon na ito nung na-encounter niya si Christ? 40 na sila eh. Malaki na sa Bishop. 40 years old. 40 years old na. Opo. O di ba, 40 taon na bulag. May pag-asa. Wala pa sila. Wala pa From sila. birth no? Bulag eh. si Lord. Wala pa nakita simula nung Wala. hanggang doon, hanggang maka-encounter natin ating Panginoon Hesus Kristo. Kahit magulang niya, hindi Di ba? nakakasama sa Oo. bahay. Mas madali pa pagalingin yung nabulag eh. Yung nabulag, dati nakakita nabulag. Pero Hindi. itong bulag talaga, as in bulag, Inborn. Hindi natin alam kung may mata ba yun sa loob o wala eh. di ba? Yan. Di ba no? Isang factor yan. Yun nga eh. Pero, kaya ang argument nila, ang tanong nila, and his disciples asked him, Rabbi, who sinned? This man or his parents? That he would be born blind? Di ba? Jesus answered, it was neither that this man sinned, nor his parents, but it was so that the works of God might displayed in him. Sa baka mag- Di ba? Kaso Bishop, medyo, ewan ko no, parang medyo atrasado rin ng mga pastor. Paano yung pag merong pumasok sa church natin ang may anak, yung blind na pinanganak na bulag? Minsan hindi natin ma-push yung sarili natin pag-pray natin na gumaling din yan. Kasi si Lord pinagaling eh. Oo, Ngayon, medyo alisan kami natin dahil baka mapahiya tayo eh. Yan kasi iniisip ng Hindi iba. mo, kung request ng magulang, may pag-pray. Hindi, pero pinag-pray ko. Pero Pinag-pray ko eh. ilang beses mo na pinag-pray. Pinag-pray Dahil ko lang. po yung yan ako, 85 na, nawalan na po siya ng mata. Pinag-pray niya, gusto pa rin daw niya makakita. Kaya pinag-pray ko kami. Lord, ano kalooban mo? Ganun po ang ano ko pag-pray ko. Yung sinabi. Yes, yung will niya pa rin, pero yung part natin, continues to pray. May mga bulag kasi walang cornea, yung mga Oo. parang ilang. Oo. Pero may mga bulag na kumpleto, pero hindi lang makakita. Pero ito, napaka-imposible nito. Born blind eh, no? Oo. By birth eh, no? Bumawasan libo. Ano to? O, di ko binalik. Okay, number 7, Master of Death. Malago. Master. Raising Lazarus from the dead in Bethany. Master of Death, yung kamatayan. Kahit patay na, no? Ilang araw na nakalibing? 4 Apat. days. Yung araw ni Bishop. Hindi. Apat. 4 days. Ano yun? Hindi kaya... 4 days. Decompose. Kasi, Oo, di ba? Decompose sabi na. ng mga doktor, ang katawan ng tao, pag dumating na sa 4 days na nakalibing na, andun yung decompose niya talaga. Decompose na yun eh. Kaya nagpa-delay si Jesus para makita nila na walang foul sa buhay ng imposible, mundo. no? Talagang luno na yun, kumbaga sa ano. Parang pinakita. Luno patay na talaga, Opo. luno na. Pero yung kapangyarihan talaga pinakita. Oo nga eh. Okay. Yan yung pito. Anong bishop, ilang oras pa lang nangangamoy ng patay. Oo, di ba? May pinabubuhay nga sa Eh, hindi pa yan. Uso ba noon yung ano, yung... Flying shape ako. Sa Pagkalooban ninyo. Pagkakataon mo na yun. Namin din mabaho eh. Oo. Parang gusto nila buhay ko pa eh. Ang Baka ginawa- naman na kaya ayaw mapag-pray na diri ka na. Hindi, pinag-pray. Doon ka lang kay Lord. Pinag-pray ko. Sabi ko, yung kalooban yung masunod. Sabi ko, Lord. Grabe, talagang oras yun ah. Eh, no. Hindi, Nung dapat ano, ipag-pray mo. matindi, nung ano, nung ako, Hindi mo COVID. naman pinag-pray, sinabi mo Lord, yung kalooban masunod. So, ibig sabihin, surrender na yung faith mo. Panahon ng COVID, so meron nag-invite sa akin na gano'n, necrological, o yung kumital. Susunugin eh. Diyan sa Loyola. Eh, na-COVID eh. COVID yung tao. Tapos eh, nag-share ako ng Word of God sa labas. Diyan sa ano yun. Tapos eh, Bishop, hindi po ba pwede na basbasan nyo bago sunugin? Puntahan ko raw, pasukin ko raw sa loob. Ang galing. Sabi ko, hindi na po. COVID yun eh. Alam ko COVID eh, di ba? Pero dapat, Pinapasok ko sa dapat loob. alam nila yun. Kaya nga yun. Baka kayo din yun. Gusto yata ako ba COVID eh, no? Alam mo yun? Bakit na kayo tatlo kayo nun?
Bakit yung isa mo kasi bishop? Kailangan din yung ano no? Kailangan din yung wisdom no? Pero yung iba kasi may mga pastor kasi na lusob din nawala sa ulo. Siguro depende sa diba? conviction nila. Tsaka Pero yung naunahan nyo agad kayo ng ano okay na po yun. Tsaka maganda. Sabi ko, sige, meron namang master of distance. Sige, dito na lang ako. Pagpipray ko na lang. Di ba? Master of distance ang ginawa ko. Ay, hindi nila alam nila eh. Kala ko yung master of distance Master of distance, ano nila. Gamitin mo muna natin itong 7. 40 kilometers nga nag-pray eh. Di ba? Eh, dyan sa kabilang kwarto lang yan. Para na. Hindi rito. Bira pa. Master of distance eh. Hindi namin alam yan ha. 7 IMs. Ito, si Kristo lang itong mga IMs na ito. John presents Christ making 7 IM statements. These titles are significant. They speak of roles that only God can accomplish for mankind. Indirectly, these titles also make the claim that Jesus is God. Ito na Una, sabi niya, I am the bread of life. Amen? Kaso walang bisa, pang hinahanap nila talaga, literal na letra na si Jesus ay Diyos. Pero hindi nila kita. Hindi, nung sinabi yung I am, di ba si Moises sabi, sino ka, Lord? Anong ipapakilala ko sa kanila? Pagka tinanong nila, sino yung nagsugo sa akin? Sabi mo, si ako nga. I am. Who I am. Kaya yung I am na ito, talagang kinlip to na ating Panginoon. Patunay ito. Sabi niya, I am the bread of life. He who partakes will never lack, but will be satisfied forever. Yan, hindi na magugutom, di ba? I am the light of the world. 8:12 nandyan. He dispels darkness. He who follows Christ will never lack guidance. Amen? Sabi niya, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Andiyan yung guidance. I am the gate for the sheep. John chapter 10, verse 7. He is the only entrance to God. He who enters through Him will find God. Walang ibang pintuan. Walang ibang daan. I am the way, the truth, and the life. I am pa rin yun, ano? Diba? Yun na, binanggit na, pang-anim pala yun. I am the gate for the sheep. I am the good shepherd. Chapter 10, verse 11. He provides and protects His flock. Good shepherd. Diba? He who comes to Him is secure under His leadership. May security ka sa Kanya, di ba? I am the resurrection and the life. 11:25. He is the only hope for eternal life. And he who believes in Him will live spiritually even though he dies physically. Amen? I am the way, the truth, and the life. He is the only way to God, the standard of truth, and the one who bestows eternal life. I am the true vine. He is the source of spiritual life and vitality. Amen? The source of spiritual life. Yeah. Kaya nga sabi niya, remain in me. No? Manatili kayo sa akin. Kasi ang source of life sa Kanya eh. Ang puno, ang sanga na hindi nakakabit sa puno, no, matutuyo. Overview ng Book of John. Roman number 1, the prologue. Chapter 1, verse 1 to 18. Roman number 2, the public ministry of the Son of God. John 1:19 hanggang chapter 12, verse 50. Ito yung overview. Chapter 1 hanggang chapter 12. Ano na? Saan na ba kayo? Roman number... Letter A na. Letter A po.
From chapter 1 verse 19 hanggang chapter 4 verse 54, the period of consideration. And letter B, the period of controversy. Chapter 5 verse 1 hanggang chapter 6 verse 71. The period of controversy. And letter C, the period of conflict. Conflict. Chapter 7 verse 1 hanggang 11:53. Letter D, the period of crisis. Chapter 11 verse 54 hanggang chapter 12 verse 50. Crisis. Roman number 3, private ministry of the Son of God. Chapter 13 verse 1 hanggang 17:26. And Roman number 4, the passion and resurrection of the Son of God. 18:1 hanggang 20:31. The epilogue. Chapter 21 verse 1 hanggang 25. Amen. So hindi natin na research dito no kung ilang kapitulo na nabasa ba natin. Meron, di ba? Sa Book of John. Parang hindi niya naikwento. No? 21 chapter. Ilan? 21 chapter. Ilang verses. Yun lang. Di ba? That's not ganun verse. Unlike dito. I-research nyo na lang. Tanong nyo kay AI. AI, sabi ni AI. Sinungaling. Pag nagdaw ko kay AI, sabi ni AI, mag-aral ka. Asa ka Ginagawa mo ako ano? Bayan. Langit ba? Asa ka ba? Okay, next time pag-usapan natin the Book of Acts. Church. Okay, let's pray. Ay manalangin. Psalms David. Ikaw mag-pray. Kabit na tayo dito. Okay, Psalms na may David pa. Psalms David pangalan mo? Psalms David. Samuel. Samuel pala. Alam ko Psalms eh. Ito kasama mo. Samuel din ito. Samuel David. Bishop, may tanong ako doon sa may sige. 7 I am. Yeah, 7 Hindi I. kasama doon yung before Abraham was born I am. Before, hindi ano eh. Pang-walong banggit niya ng I am. Kasi 7 I ams lang. Tama. Kasi, Before Abraham was ibang, Wala doon sa listahan, wala doon sa dito. Yung before Abraham was born. Kasi sabi daw, kasi merong ano siya eh. Meron siyang subject eh. I am the bread of life. I am the light of the world. I am the gate of the sheep. May mga ganun eh. Pero before Abraham was I am. Iba na, parang ano na rin yan, ano eh. Walang ano, patungkol sa pag naging wala yan, pinapakilala hindi niya. niya Ganda ang ganda sa seven. Ginaya nga ni Paul yun, di ba? Meron din si Paul, the Paul sa I am not ashamed. Ginaya, di ba? I am not ashamed. Marami rin siyang I am. Tatlo lang naman yung sa Romans 1:16 to 18 yata. Sa Romans chapter 1 verse 16 to 18. The Paul sa I am not ashamed of the gospel. Kasi with, ano yung sabi niya ba? I am already being poured out. Yung mga ganun, ano? Subjected ka. Yung sinabi niya kanina. Eh dun kasi wala lang naman conversation lang nila yun. Oo. Medyo hindi natin Pagpapakilala niya. nila- Before Abraham was I am. Yun na yung sabi ni... Before Abraham was born I am. Was I am. Sabi niya na ako yung si I am, no? Kasi sino ba namang before Abraham? Oo. Nandoon na siya. Kung ang grammatically speaking lang ang pag-uusapan, yung I am, otherwise, pwede lang sabihin, before Abraham was born, I was there. Yes, ganun, parang ganun ang ibig sabihin niya. Oo. Kaya Kasi, sa mind ko, yung I am, yun yung pangwala dapat. Pero kahit saan mo tignan, theologically speaking, pito lang daw. Pito lang. Hindi Pito lang. consider yun. But to me, wala talaga. Kasi nga meron ng ano eh, inahalin tulad kasi. Meron siyang ano eh, may subject eh. I am the gate. Pero, May subject pero daw, yun, oo. may subject I am, kasi eh, oo. may subject. I am the light of the world. Okay, let's pray.
Pray tayo. Pastor Julie. Hindi, Ano na ba? Nag-pray na pala. Nag-pray ka na ba? Hindi pa. Hindi pa bro. Oo, kasi yun na nga pala. No? Sige, may nagtanong pala. Sige. Nakalimutan. Sige. Ano ulit pa? Samuel. Samuel na lang o David? Ano gusto mo? David o Samuel? Samuel kasi ito eh. Samuel kasi ito eh. Ha? Samuel David. Kadalasan po sa tinatawag Sam. Sam. Kaya nga Samuel. Ganda na lang. Gusto namin David eh. Bale, kung gusto nilang Sam pa rin, Bishop, ito si Sam 1, Sam 2. So, ito ba may first Samuel siya kasi Samuel? Samuel. O yan nga, first Samuel siya kasi Samuel eh. First Samuel, second Samuel. Oo, kasi nauna ka eh. Ngayon, para hindi na tayo maglalagay ng Sam-Sam, o uno, mag-pray ka uno, mag-pray ka dos. First Samuel, second Samuel. Lagi natin ito, sakdam pala decision tayo.